sa linggo ng Lucisin. Sa ika-27 taon ng pagkakagay nito, patuloy natin ang saksihan ang kanyang pagsasabuhay sa panalangin ng Panginoon. Ama, nangkisa nawa sa lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin, at ako'y nasa iyo, ngayon din naman, nangkisa nawa sila sa akin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagturo sa akin. Ang kanyang kinabukasan ay maaaring hindi kasing dami ng mga buhayin, subalit tiyak na kasiniwanan ng mga pangako ng Diyos. Pinupok ito ang mga pagkulang sa Isaya, mawain ang maglilingkod at bigay, na nanili at susili sa kanyang pagkatawa, mula noon hanggang ngayon, at nagkapas kabilang ang mga mabuhay at susili, mabuhay at Halina, itaas natin ang damay ng pangalan ng Panginoon. Purihin natin siya sa kanyang mga hamang pagkikilos sa ating niyaman. Mananapin tayo. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa aming awit at pagsasaka. hindi Pinapakita ang iyong banal na presensya. Hindi ko kami upang alalahanin ang kakatapat ng iyong biyaya. Ang United Christ in the Philippines. Pinasasalamatan namin sa masayang araw na ito. Sa bawat araw na lumipas, parang sa aming buhay, kapayagan at iyong nakakal at biyaya. Tulungan ko kami maalala ang aming pinagmulan, bilang komunidad ng pananampalataya, at pagkalooban ng inspirasyon, sa pamahalaan namin sa iyo, bilang bahagi ng Iglesia sa ito. Samahan mo kami Panginoon sa pangunguna ng Espiritu Santo, upang aming ipag-iwan ng may kagalakan, ang araw na ito para sa iyo at sa aming Iglesia. Amen. United and uniting church, that we may all be one, reformed and transforming in mission and in faith. Onward, UCCP, building a kingdom of grace. Let's live together the vision of the pioneers to serve beyond the burdens we shall do one and all in obedience to God's divine will. We seek for the reign of God. Our united and uniting church, that we may all be one, reformed and transforming in mission and in faith. Onward, UCCB, building a kingdom of peace. God, we as missionaries, examples of
true witnesses, leaving the grace of footprints for people to tread on, with a burning faith and commitment, proclaiming visions of love. A united and uniting church, that we may all be one, reformed and transforming in vision and in faith. Onward, UCCB, building God's kingdom of peace. Pakakaupo na po ang kapulungan. Tayo bilang kaanib ng UCCB ay marapat na kakitaan ng magkapat na pagkalima sa mabuting balita ni Jesucristo. Kasamang nagtataguyod sa atas ng dakilang pagsugo. Pumayo kayo at gawin ninyo malamig ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Subalit, may mga panahon na tayo ay nabibigyan pa rin ang ating mga pangako ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Iglesia at ng mabuting pagtanggap sa ating kapwa. Ang ating Iglesia pinabibinangan ay may mga suliranin at usapin dala ng pagkatao ng kanyang mga kasapian. Datapot ang mga problema niya hindi nakabawas at di kailanman makakapagpabawas ng kanyang kasigasigan sa pagsunod kay Kristo at sa pagkabasugit ng kanyang pamanuan upang ipangaral ang mabuting balita sa kapanahunan at hindi kapanahunan. Sa diwang ito, sama-sama natin umpisan sa Panginoon ang ating pagkabigong maging masugid na kaanib ng ating Iglesia at maging kapwa na mapagmalasakit sa iba. Gumawa tayo ngayon ng matapat na pangungumpisan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng katahimikan at ating ihayag sa ating Panginoon ang ating mga nagawa na kulang sa Kanya maging sa ating kapwa. Ating kawitin ang tubog awal. Kundi ito ay ang mabuting balita para sa lahat. Pinupuno nito ng katiyakan ng kapatawaran ng may kalakip na kapayapaan ang ating kalooban. Inihahanda para sa paglilingkod at pinapahayo upang mahalin ng iba gaya ng pag-ibig niya sa atin at ibahagi ang kaligtasan sa loob ni Kristo. Alalahanin natin ito, ang darasyan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sa pamamagitan niya, pinalugod ng Ama na pinagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa lahat ng mga bagay sa langit. Mga kapatid, ipanatag ang inyong loob. Pinatawad tayo ng Diyos. Abutin natin ngayon ang isa't isa at ibahagi ang kapayapaang kaloob sa atin ng Panginoon. Tayo pinapit na ngayon at magpapilan ng kapayapaan
Awitin po natin ang This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw, nagawa ng Diyos, nagawa ng Diyos. Ay masaya, at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw, nagawa ng Diyos, ay masaya, at purihin siya. Ito ang araw, nagawa ng Diyos. Buhay, buhay, buhay kita. Si Jesus ay buhay, buhay kita Ama. Buhay, buhay, buhay kita. Si Jesus ay buhay kita Ama. Pagiging akin, Hallelujah. Si Jesus ay buhay kita Ama. Pagiging akin, Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Alay, alay. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Napako natin ang Panginoon. Morning po sa lahat. Ano po ba tayo mga yung first time po sila. Welcome po sa lahat. Para po sa aming celebrant, meron pong tayo isang kapatid na ng birthday noong May 21, si Brother
kailangan po talaga namin kasi short na po yung budget namin sa BCS. Then sana po bigyan tayo ni Lord ng maraming lessons mamaya. Yun lang po. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Iulat ko lang po ang nangyaring Vacation Church School noong pinagdaan po linggo simula po Lunes hanggang noong Friday. At ito nga po nakikita nyo sa t-shirt namin. Ang tema po ng ating Vacation Church School ngayong 2025 ay sinag. Sa kabutihan po ng ating Panginoon ay umabot tayo ng 30 to 35 students at amin pong pinagpapasalamatan ang mga nagbigay, mga nag-sponsor po. Noong Lunes po si Elder Imelda Dasig. Ang pang-Tuesday snack po ay si Sister Michael Garcia. Ang Wednesday po ay ang Ignacio family. Ang ika-apat po si Sister Liza Garcia. At ang ika-fifth day po ay si Brother Dustin Dasig. Amin din po pinagpapasalamat ang mga tumulong sa gawain ito, sa mga volunteer assistant teachers, ang CYF, na talaga pong agresibo nung simula ng Lunes na ay lagi po silang nandito para alalayan kami ni Elder Grace. Sa matagumpay po na gawain ay mamaya pong hapon, tulad nga po na nasabi ni Kapatid Joy, ay gaganapin po ang ating BCS graduation sa ganap na 4 p.m. So, sa mga may nais po na magpaabot pa po ng tulong para po makalikom kami sa mga iba pang pangangailangan, lalo't higit sa pagkain ng mga bata mamaya, ay pwede rin po kayong lumapit sa amin. At muli po, sa Diyos ang papuri at amin pong pinagpapasalamat ang lahat ng biyayang inihangin niyo rin po sa amin. Salamat po. Ngayong araw po ay gaganapin natin ang ating part 2 ng ating council election for our financial secretary. As we all know, last Sunday, we already had our election. First part po yun. And we are praying to God na ngayong pong araw na ito, tayo po ay makakapili na ng ating financial secretary, and then sa board of trustees and board of deacons. Ayan. So mamaya po, after our worship service, may ipapamahagi po kami mga papel uli para inyong fill upan at lalagyan na po natin ng boto. Boto na tayo. So initially, we would like to congratulate all the new council officers. Ang resulta po nung Sunday sa ating eleksyon ay si Chairperson Thea Chodosio. Palakpakan naman natin! Vice Chairperson Elder Lloyd Obar. Secretary Giselle Ignacio. Retain siya as secretary. Our treasurer is Vivian Moreno. Ang ating pong financial secretary ay lalaka, kaya yun po ang ating pagbobotohan. And of course, ang ating auditor, si Sister Manu de los Reyes. Salamat po muli at congratulations sa ating lahat. So mamaya po, after our worship service, tayo po ay magkakaroon muli ng election of our financial secretary, DOT and BOD members. Yun lamang po. Thank you very much.
Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Parapapan po natin ang Panginoon sa umaga ito. Tayo din po salamat sa Diyos dahil tayo po binigyan ng panibagong buhay at lakas upang maglingkod po sa Kanya sa ating kapwa. Tayo po ay nasa huling linggo na sa buwan ng Mayo at sa ika-anim na linggo ng panahon ng pagkabuhay o 6th Sunday in Easter time. At hindi po pinagdiriwang ang ika-77 anibersaryo ng United Church of Christ in the Philippines. Sa araw po ito, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po natin ang ating mga katabi. Happy anniversary! Happy 77th anniversary po. Yan. At kauwi po ng ating pagdiriwang, sa ating pong mensahe mamaya, ito ang ating magiging tuon at tema. Maging sa ilang video clip po na ating papapanood sa ating kongregasyon. Kahapon po ay dinatuhan ng lingkod. Kasama po ang ating mga kapatid na Venus, Flory, Myla at Virgie. Doon po sa pagdiriwang ng 15th anniversary ng Media Luzon Jurisdiction na ginanap po sa Bacolor, Pampanga. At tayo pinapapasalamat sa Panginoon dahil halos 1,000 participants po ang dumalo mula po sa 6 na konferensya na nasasakupan ng ating jurisdiction. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Bagaman medyo kulang po talaga ang notice dito, ay nakapag-mobilize po tayo ng ganun karami sa buong jurisdiction. At sa nangitali po ng gawain, sinimulan po ito sa pamamagitan ng panibukas na pananambahan at nabahagi po ng mensahe ng buhay ang ating po Obispo Noni Aviso Jr. At yung hindi po bumati ang iba't ibang mga pamunuan po ng ating iglesia. At kinilala po ang mga naglingkod sa ating pong jurisdiction, particular po yung ating mga nakaraang obispo. Kung naalala po natin, ang unang obispo po ng ating church o ng ating jurisdiction ay si Bishop Ruel Mendoza. Si Bishop Ruel po ay nasa Amerika ngayon at nagpapalakas sa kanyang karamdaman. Ikalawang obispo po ay si Bishop Emergencio Padillo na nasa piling na po ng ating Panginoon. At ang ikatlong obispo natin ngayon ay si Bishop Francisco Aviso. So nawa po ay patuloy natin ipagdiwang ang katapatan ng ating Panginoon sa paglilingkod po na sinimulan ng ating mga magulang sa pananampalataya natin naman po pinagpapatuloy sa ngayon. So, napapasalamat din po tayo sa Diyos sa maayos po na daloy ng ating Vacation Church School. At maging sa iba pang mga kapatiran na hindi ko nabanggit dito kanina, sa akin pong ng ating kapatid na Teya, na nag-share po ng kanilang mga pagpapala. Yung iba po kasi ayaw na po magpabanggit. Napapasalamat din po tayo sa ating Panginoon sa patuloy po na provisions ng ating Diyos upang matugunan ng ating pangangailangan. Mamaya po may konting apila pa yung ating CEN. So sana po ay patuloy tayo maging daluyan ng pagpapala. Tayo pinapapasalamat din sa ating mga teachers. Yung ating po mga assistant teachers. Palakpakan naman po natin sila. Karamihan po dyan ay yung ating CYF at yung ating po outgoing chairperson at incoming chairperson. Ang mga naging punong grupo. Palakpakan naman po natin sila. And of course, yung ating po mga kitchen staff, kapatid na Becca, Lori, at si Micah. Yan, yung mga kitchen staff natin KS. And of course, sa lahat po ng mga magulang ng mga bata. Ipapasalamat po tayo sa kanila na buong tiwala po nilang pinagkatiwala yung kanilang anak sa ating pong iglesia. So mamaya po, alas 4 ang ating pagtatapos. Meron tayong exit programa at matapos po yung fellowship. May iniinit na balita po ito mga kapatid, pinapaalalahanan ko po ang lahat ng ating council members
Darating na po mamaya ang ating Pastor Salvi Albino. Upang talakayin at ayusin ang kalagayan ng ating titulo sa lupang ito. So please, mga kapatid, make time. 2:30 daw po, ay baka dumating na ho siya. So, kung maaari po ay paglaan natin ito ng panahon para po magproseso na, matuloy-tuloy na po yung ating pagsasayos ng mga dokumento ng ating iglesia. Si Pastor Salvi Albino po ang representante ng ating pambansang iglesia na nagtitiyak po at nagpapacilitate ng pagsasayos ng mga dokumento ng bawat iglesia lokal ng ating UCCP. Ano po? So please, mga kapatid, council officers and members, please make time. Dito may meeting tayo mamaya. Palagay ko, hindi naman ito makakabala sa ating preparation. Just in case na dumating na po yung mga bata, pwede naman tayo lumipat sa taas. Para po papatuloy yung meeting. Okay? So, siguro makikiusap din muna ako sa ating choir na medyo mag-adjust lang po tayo ng ating time. May choir practice pa naman po, pero agahan na lang po natin yung o imputo ho, or 1:30 after lunch, or 1, makapag-practice na po tayo. Okay? Total naman po yung ating election mamaya ay hindi na ganun katagal yan. For confirmation na lang po yung ilan dyan. Mga kapatid. So, ipanalangin po natin ang ating nalalapit na 81st anniversary po. Next month na po ito, mga kapatid. Next Sunday ay papasok na po ng ating bagong ecclesial year. Okay? And next Sunday po, kapag nakumpleto na po ang ating lineup ng ating mga new set of council officers and members, itatalaga na po natin sila during our worship service. Okay po? So, paalala po next Sunday, yung ating pong pagdiriwang po ng communion, pagtatalaga ng mga bagong pamunuan, at ang first Sunday po ng ating anniversary month. Ang inyong lingkod po ang magiging tagapagsalita sa susunod na linggo. At sa June 8 po, sa second Sunday, ay ang ating pong kapatid na Jessie Garcia, ang chairperson po ng General Assembly ng United Church of Christ in the Philippines. June 15 po ay worship through music. At June 22 po, ang ating Pastor Mara Cris Molina. At June 29, ang ating Pastor Miriam Perocho. Okay? So, paalala rin po sa ating choir and praise team para po mag-prepare na para sa ating worship through music. May ilang bagay din po tayo i-take note, mga kapatid. Sa course ng ating pong anniversary celebration, yung pong every Sunday, na ating celebration, meron pagsasalong gagawin. Pero po yung general fellowship po natin o pagsasalo, gagalapin po yan sa mismo June 15. So yung ilang Sunday po, yung June 1, June 8, 22 at 29, yung pong ating mga guest preacher lang ang ating makakasalo doon sa taas para po sa simple lunch fellowship. Okay po? So yung ating po congregational fellowship is sa June 15. Okay? So kung meron pong plano ang ating anniversary committee na magdaos ng program sa June 15, pwede naman po yan. Okay? So paalala rin po sa ating anniversary committees, please take charge sa yung mga o sa ating pong mga tasking. Nag-meeting na po tayo last time at pag-review na lang po yung ating mga tasking bilang po komite. Okay po? Meron pa po tayo ng mga nakalimutan pa? Meron pa po tayo ng reminders pa, mga kapatid? Okay. So again, mamaya po ating patuloy na ipapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Kung wala na po tayo mga pabalita, tayo po lahat ay tumayo sa pagbasa ng mga matayang talata sa umaga nito.
nabasa mula sa aklat ng mga gawa ng apostol. Sinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitan. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumalito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain nito, umayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglaya papunta sa Montasia at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman doon, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahuli, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa Talon. Sa pagkakalang doon ay may pagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nakatipon noon. Kabilang sa mga makikinig, ang isang sumasamba sa Diyos na nakangalaw niya na taga-Tiyatira. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tela kulay buka. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinagpahalaw ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung inuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumulay sa amin. Naikit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin nakahindihan. Sagot ng pagbasa mula sa awit 67. Awit ng pagpapasalamat. Isang awit na kinatha upang awitin ng punong mga awit. Sa salong ng mga instrumentong may kwetas. O Diyos, pagpalahin kami habang kakabagan kami, Panginoon, iyong kawan. Upang sa daigdig, mabatid na lahat ng iyong kalooban at ang kalumitas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kami lang sa lahat ng tao. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Manatili po tayo na patayo sa pagbasa ng mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Juan sa Kabanatang 14, versikulo 23 hanggang 29. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ay susugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat hindi nadakila ang Ama kaysa sa akin, o sapagkat higit nadakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko dito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay mayaman, maring ito perlas na ulan. Kung sasalisikin ang araw, ay kapag-ibulot ang buhay. Ang salita
Bago po natin ilayan ang salita ng Diyos, atin mo munang panoorin ang isang video clip sa mixing pagsulyap po sa kasaysayan ng ating iglesia.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ang inyong patnubay, ang inyong diwang banal, ang siya na manguna, mangusap sa aming mga gusto isipan sa oras na ito. Upang papurihan ang inyong dakilang pangalan. Amen. Tayo po ay nasa ulit linggo na sa buwan ng Mayo. At yun din po ay ating pinagdiriwang ang ika-anim na linggo ng pagkabuhay na maguli o 6th Sunday in Easter time. Dalawang punto po ang nais kong bigyan sa ating mensahe sa umagang ito. Una-una po ay ang ating talatang binasa mula po sa Ebanghelyo ni Juan. At ito po ay pagpapatuloy ng ating mga pagninilay sa nakalipas na mga linggo kung paano po natin binibigyan ng kahulugan ang diwang banal o ang Espiritu Santo. At tayo po ay naghahanda sa tinatawag nating transisyon ng ating liturgical calendar mula po sa panahon ng pagkabuhay na maguli o Easter season patungo po sa Pentecost season. At ang ating pong kumperensya sa darating po ng May 31 ay magkaraos na po ng Teachers Empowerment Program o TEP upang paghandaan na po ang Pentecost season. Ngayon, malinaw po ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay daan sa kanyang mga alagad upang sila ay ihanda sa mas malawak na larangan ng ministeryo at gawain. Doon po sa ating talata, hindi ko na-mention dyan yung ika nga po ay pag-akyat ng ating Panginoon Hesus sa langit. Ano? Sa ibang account po yan sa Ebanghelyo ni Mateo. Pero malinaw po dito mga kapatid, babalik na ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pinagulan. At ito po ay ang kanyang kaharian doon sa langit, kasama ang Diyos Ama. So iiwan na po niya ang mundong ito. Bit-bit po ang tagumpay at pagkakakilanlan sa Kanya bilang tunay na anak ng Diyos at bilang Diyos na nagkatawang tao, nakipamuhay sa tulad natin, at naging buhay na handog upang tubusin ang ating pagkakasala at bigyan po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So meron pong mark of legacy na iiwan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik sa Diyos Ama. At hindi po yun naging kawalan. Sapagkat itinagurihin po ng ating Panginoong Hesus ang diwang patnubay o ang banal na Espiritu upang atin pong makasama sa panahon na siya ay magbabalik na sa presensya ng Diyos Ama. Subalit meron po ditong mark o meron po ditong tanda. Ang sabi po ng ating Panginoon ay ganito, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Last time po o last Sunday, kung naalala po ninyo, paano daw po makikilala kung tayo ay alagad ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Di ba sabi ng Panginoon, magmahalan kayo, yan ang magiging tanda ninyo na kayo aking tagasunod. No? Pero dito po, hindi lang katangian na tagasunod ng ating Panginoong Hesus ang nais niya pong bigyan ng pansin, kundi ito po ay isang konkretong pagsasabi na hindi lang po tayo identified sa Panginoong Hesus, kundi tayo rin po ay gumagawa at nagkakaroon ng paraan upang tuktin ang kanya pong tinagubilin. At paano po ito? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa Kanya. Ngayon, napakalinaw po ang role ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos na nagdudulot ng pag-ibig para sa atin. Noong mga nakaraang Bible study po natin, ay ating pong tinalakay ang kahalagahan po ng bunga ng Espiritu ng Diyos. At ang ugat po ng Espiritu ng Diyos ay banal, sapagkat ang Diyos ay banal. At ang ugat din po ng Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng pag-ibig,
Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nangangahulugan na ang dulot ng Espiritu ng Diyos ay pag-ibig na nararanasan natin at naipaparanas patungo sa iba. Ganun din po, katuwang ng Espiritu ng Diyos ay ang kapayapaan. Pag sinabi ho natin kapayapaan, meron kang kapanatagan. Sabi nga po ni Poe, dun sa pelikulang Kung Fu Panda, inner peace. Ngayon, ano ho ba ang tanda ng kapanatagan? Unang-una, nakakatulog ka ng maayos. At buong puso mong pinagkakatiwala sa Diyos ang kinabukasan. Yung ibang tao po kasi masyadong inaalala yung bukas. Okay naman po yun. Kailangan natin maganda mag-prepare for the future. Hindi naman pwede petiks-petiks lang tayo. Ginagawa natin yung the best for the future of our family, of ourselves, and for the future of our church. Pero sinasabi ng Panginoon, ako nang bahala dyan. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Para magkaroon po tayo ng kapanatagan, ayusin natin yung ating mga gusot. Ano po ba ang mga gusot na nangyayari sa ating buhay? Sa ating pamilya? Nakakalungkot isipin, may mga pamilya talagang nagdedemandahan pa o nag-aaway dahil sa property. Sa mga material possessions. At iba pa. Alam niyo po yung buhay mag-asawa, normal naman na mag-aaway ang mag-asawa, Pag hindi ko kayo nag-aaway, hindi ko normal yan. Normal yan. Pero hindi po normal kapag pinapatagal po natin yung mga conflicts, yung mga pag-aaway nito. And remember mga kapatid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, nagiging din tayo ng pagkakasundo. Hanggat maaari, gawan natin ang paraan na ayusin ang ating buhay, pamilya, at bilang mag-asawa. Sa ating ugnayan, sa ating komunidad, at sa malawak po na bahagi ng ating lipunan, naririyan ang iba't ibang forma ng tunggalian at hindi pagkakaunawaan. Subalit tayo po ay tinagubilinan ng ating Panginoong Jesus ng isang uri ng kapayapaan na hindi binibigay ng mundong ito at tanging ang Panginoon lamang ang makapagdudulot. So, ano po tinanilang natin gawin? Papasukin muli ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Lalo tigit ang diwang patnubay. Ano po ang role ng Espiritu Santo sa ating mga kapatid? Upang suriin ang ating mga sarili. Sinasabi naman ng Espiritu, teka muna, kung ang ating pong tendency laging sisihin yung ating o nakakatunggalin natin, ang dulot ng Espiritu Santo ay ganito, tingnan mo rin yung sarili mo. Suriin din natin yung ating mga sarili. May naging pagkukulang ba ako na nagawa? At yung pagnanais po natin na isaalos ang lahat ng mga bagay-bagay. Remember, life is so short. Kapag inatake kayo dyan, na walang ngayon buhay, haharap tayo sa Panginoon. Sabihin niya, anong ginawa ninyo para mag-ayos kayo bilang mag-asawa, bilang magkakapatid, bilang magkakasama sa church, kahiya-hiya tayo sa Panginoon kung wala tayong ginagawang aksyon, pamamaraan, upang ayusin ang mga gusto natin sa buhay. Hihintayin pa ba natin yun, mga kapatid? At doon lang po tayo magkakaroon ng tunay na kapatatagan at kapayapaan. Yung kasing Cold War, hindi po indikasyon yun ng peace Yung hindi kayo nag-uusap. Pero ba nakaranas po dito na? Yung hindi nga kayo nagbabangayan, pero dead man naman kayo. Meron pa rin, absence of peace.
Pero ngayon, ginagawa ng mga mag-asawa, para na lang hindi magkasakitan ng salita at iba pa, hindi na lang muna mag-uusap. Okay naman yun. May tinatawag po kasing spacing eh. Ano, pag nag-aaway po kami ni Pastora, ganyan. Natututo na kami magsabi, space muna tayo. Well, space muna tayo. Ang tanong hanggang kailan? So, meron mag-extra effort para magbukas ng pag-uusap. Hindi pwede, bahala ka na sa buhay ko. Bahala na rin ako sa buhay ko. Especially kung meron po tayong mga anak, sila ang direktang apektado niyan. So, ano po ang realization natin mga kapatid? Hingin natin ang presensya ng Banal na Espiritu. Para patnubayan tayo, liwanagan tayo. Bigyan ng pagkakataon na isaayos ang lahat. Sapagkat nadadaan naman sa pag-uusap at sa pag-usayos ang mga pangyayari sa ating buhay. Ang kinakailangan lang yung ating determinasyon ng daan ng pagkakasundo. Sumunod po mga kapatid, ating pinagdiriwang naman ang 77 taon ng pagkakatatag ng Iglesia ng Panginoong Hesus. Ito ba gusto ko iklaro? Sapagkat ang Iglesia nito ay hindi pag-aari ng sino man sa atin. Sapagkat ang nagtatag ng Iglesia nito at ang ulo ng Iglesia nito ay ang ating Panginoong Kristo. Kasi meron po ako dyan minsan narinig, ayan po ang founder ng simbahan. Yung tao. Gusto ko pong iklaro yan. Ang tagapagtatag po ng Iglesia nito ay ang Panginoong Kristo. Tayo po'y kanyang pinagkatiwalaan lamang. Itong lupa, itong building na ito, hindi ko natin pag-aari ito. Pag-aari po ito ng ating Panginoon. Tayo lamang ay kanyang katiwala. Kaya hindi natin pwedeng angkinin ang isang iglesia. O di kaya naman ay ating ipadama, ay pakita sa mga tao, na kung hindi kayo sumunod sa akin, ay hindi kayo maliligtas. Kulto na po tayo niyan kung nangyari yun. O di kaya naman ay sabihin natin na kapag nasa labas ng iglesia nito, wala nang kaligtasan. Ano po ba ang katangian ng iglesia na tinatawag ng ating Panginoong Hesus? Unang-una ito po ay nakaugat sa kanyang panalangin. Ano po ang panalangin ng ating Panginoong Hesus? Na nawa o Diyos Ama, maging isa silang lahat. That they may all be one. Ang panalangin ng ating Panginoon na magkaisa at maging isa ang kanyang katawan. Kung kaya po noong nakaraang noong 77 years ago, nakatipon po ang lahat ng mga delegasyon ng mga protestanteng denominasyon doon sa UCC, sa Ellenwood Malati Church. Magtataka po kayo, bakit ganoon? 100 years plus na ang Protestantism, pero 77 years pa lang tayo. Sapagkat nauna pong itatag ang iglesia o mga denominasyon ng 5 protestanteng grupo. Ano po yung mga yon? Balikan po natin. Ano po ang denominational affiliation ng iglesia nito? Kasama po tayo sa United Evangelical Brethren. Kaya po, ang dating pangalan ng church ay ano? Pasay Evangelical Church. Nag-focus po dito ang mga American missionaries hanggang sa Southern Tagalog. Kaya po pupunta po ngayon ng probinsya hanggang Bicol, ganyan po yung pangalan ng mga simbahan po natin dyan. Ikalawa po, Presbyterian Church. Ikatlo po, ang Philippine Methodist Church. Ikaapat po, ang tinatawag po nating Congregational Church. At ikalima po, ang tinatawag nating United Evangelical Brethren o UEB.
So sa lahat po ng simbahan ito, sila ay nagkasama-sama noong May 25, 1948. At natatagpo ang United Church of Christ in the Philippines. Meron pong nais na bigyan ng pansin ng ating pong iglesia. Unang-una po, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na papanahon man o hindi. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo na dapat po natin ipahayag ang Ebanghelyo o ang salita in season and out of season. Ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Unang-una, na ang salita ng Diyos o mabuting balita ay tumatagos sa lahat ng panahon. Na ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa isang bahagi ng buhay ng tao, kundi ito ay tumatagos at nagpapahayag sa lahat ng buhay ng tao, sa lahat ng panahon ng mundo. Nangangulugan na may kaugnayan ang salita ng Panginoon sa panahon na tayo man ay dumaranas ng kapayapaan, dumaranas ng kaligayahan, sa buhay man o sa kamatayan, merong kaugnayan ng salita ng Diyos sa atin. Sumunod po, ang pagsasabuhay nito. Actually, ito po ang medyo crucial talaga sa atin bilang isang iglesia. Paano po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos? At diyan po papasok yung tinatawag nating habag at biyaya ng Panginoon. Hindi mo natin kayang gawin, kayang gampanan ang tinagubin sa atin ng Panginoon na nag-iisa lang. Kailangan po natin ang kanyang habag. Dahil tayo po, bilang isang iglesia ay kalipunan ng mga banal at ng mga makasalanan. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay hindi ganap at perfecto. May makikita po tayong kamalian dito. Nakikinig po ba kayo? Tandaan niyo po mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon hindi ganap at perfecto. Huwag po tayo basta-basta natitisod. Yung iba, sinasabi, hindi na ako nabibili sa iglesia yan. Hahanap na lang ako doon sa iba pang simbahan na medyo okay-okay. Not knowing, na kapag pumunta po kayo sa ibang church, baka mas mabigat pa yung mga problema dyan. Tandaan niyo po mga kapatid, walang simbahan na ganap at perfecto. Kahit sa simbahan po yan, may makikita po kayo pagkakamali ng mga tao. Sapagkat tayo po ay mga makasalanan at mga banal. Sinisikap po natin na maging karapat-dapat sa ng Panginoon dahil sa kanyang habag at biyaya sa atin. And of course, 81 years na po tayo. Nakikita na dapat sa atin yung signs of maturity in terms of faith. Na hindi lang tayo nakatuon sa pagkakamali ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi rin tayo lagi naghahanap ng kanilang mga pagkakamali. May mga ganun kasi tao, no? May mga fault finders na tinatawag. At kapag hindi ka naman napagbigyan, aalis na, magtatampo na. Ayun. Mga kapatid, lumalago ang iglesia kasabay ng paglago ng ating katangian bilang mga mananampalataya. Patatagan po tayo dito mga kapatid, tandaan yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na nananatili po ang bawat isa sa inyo. At pinaninindigan po na tayo ay bahagi ng United Church of Christ in the Philippines. Sa kabila man ng lahat. Ang tandaan natin mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pangkahalatan. Yes, lagi po merong bias ang Ebanghelyo po sa mga mahihina, sa mga nasa laylayan ng lipunan.
Pero tandaan po natin na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat. Anuman ang iyong katangian, anuman ang iyong estado sa buhay, ang pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat, sa mga taong handang tumanggap sa Kanya at kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Yan ang katangian ng United Church of Christ in the Philippines. Buo, pangkalatan, ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. Ikatlo po, at panghuli mga kapatid, ang iglesia ito ay tumutugon na iglesia sa pagkatawag ng Panginoon. Palagay ko, hindi naman mako-question dito yung ating calling eh. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay yung ating sustenance, yung pagsasustain nito. At bukas po tayo sa mga pagkakataon para improve ang ating gawain at ministeryo sa lahat ng oras at panahon. Diyan tayo medyo kulang as a UCCP. Dahil medyo kampante na tayo, dahil established church po tayo, hindi na tayo nag-open ng mga innovations. Diyan po tayo na pag-iiwanan ng mga para-churches ngayon, sa totoo lang. In terms of discipleship, in terms of stewardship, yung ating prayer life, yung ating spirituality, nakukontento na lang tayo sa kung anong meron tayo sa pag-establish church na tayo. Kailangan po natin na tumuklas ng mga panibagong inobasyon para ma-improve ang ating ministry sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga iglesia. Ang ating mga church workers, kailangan din po ng development yan. Kailangan din po natin magsikay para tawagin ang mga susunod na mga full-time church workers sapagkat nagkukulang na po tayo ng ating mga manggagawa ng iglesia. Kaya mga kapatid, para maka-encourage po tayo ng mga susunod na mga manggagawa, pahalagahan ninyo ang inyong mga manggagawa. Huwag ninyong ikukumpara ang mga manggagawa ng Diyos sapagkat meron niyang kanya-kanyang kalakasan at kanya-kanyang kahinaan. Naalala ko ito yung isang miyembro, ay, sikat niyang pastor ng ika ang kilala ko. Hello? Para sa kanya yun lang daw yung pang-ano niya, pastor niya. Yung ibang mga pastor, hindi na pastor sa kanya. May mahiya naman kayo kung ganun yung ano yung kontak niyo. Bakit po? Dahil ang mga pastor, mga manggagawa, iniaaring niya ng kanyang buhay para sa iglesia. Para sa Panginoon. Kung kayo yung mga bias, kami po wala. Pantay kayo sa aming paningin. May kaya man kayo o wala, paglilingkuran kayo ng mga manggagawa. Tatratuhin kayong pantay ng mga manggagawa. Paglilingkuran ng iglesia nito, ano man ang status sa finansya, hindi ko kami pumunta rito para sa sweldo o sa lab gift. Bakit? Pag kinumpara po natin ang ating daily standard wage, hindi ko kami aabot sa tamang pagpapasarod sa amin. Pero dahil ito po ay commitment, hindi para sa inyo, kundi para sa Panginoon, gagampan po kami ng aming magawain bilang manggagawa. So please, don't compare us sa ibang mga manggagawa. Dahil kami po ay may kanya-kanyang mga gifts. May kanya-kanyang mga talento. Sa paningin ng Diyos, lahat ay tinawag. So, mahalin po ninyo ang inyong mga manggagawa by all means. And we thank God and praise God sa mga nagpapakita po ng pagmamahal sa mga manggagawa ng Diyos. Tandaan ninyo, ahaba ang mga buhay nito. Pag kinurse ninyo ang mga manggagawa, yari kayo sa Panginoon. Tandaan yan. Pag inaway ninyo mga manggagawa ng Panginoon, may balik yan sa inyo. Proven po yan. Pero pag minahal po ninyo mga manggagawa ng Panginoon,
pagpapalain ngayon ng ating Diyos. Sinasabi ko po ito mga kapatid, hindi upang itaas ang aming mga kalagayan, kundi ipaunawa po sa atin na ang paglago ng iglesia ay hindi lamang sa mga manggagawa. We come and go. Umaalis po kami dito, dumarating ang mga bagong manggagawa. Pero ang paglago ay nasa sa inyo. Kaya kailangan po nating maghanda sa mga susunod pang laban ng ating iglesia. Mga kapatid, sa umagang ito tayo pinapapasalamat sa Diyos sa 77 years ng buhay ng United Church of Christ in the Philippines. Mahal po natin ang Panginoon sapagkat siya ang ulo at tagapagtatag ng iglesia nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kita niyo ng pagpasalamat. Mga Panginoon Diyos, tinataas namin ang aming mga puso sa pagpasalamat sa iyong katapatan sa bawat henerasyon mula ng katapatan ng iglesia. Binayaan mo ang aming mga ninuno ng Panginoon ng pagkakaisa ng ako sa inspirasyong kaloob ng iyong panalangin na maging kasalawaan, kagaya ninyo ng mga higit-isa.
Ating pong basahin ng tugunan ang detalye ng pasasalamat. At ito po ay ating babasahin kada organisasyon. Mga namin Diyos, itinataas namin ang aming mga puso sa pagpasalamat sa iyong kapataran sa bawat henerasyon. Mula na matatag aming nilalim. Diniyayaan mo ang aming mga ninuno ng pangitain ng pagkakaisa ng hango sa inspirasyong maloob ng iyong panalangin na magkikisa nawa kami, kagaya ninyo ng Ama na iisa. O pasalamatan ng Diyos sa si Yahweh, kapag siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay pamalanghugan at mananatili. Ang CYF po, Inanin mo sa puso ng iyong iglesia ang dalangin ukol sa mission upang abutin ang sanlilikha. Dahil pinakamabuting balita sa mga lupa, sa mga nakakati at sa misyon. ang Inasin CYF, mo sa aming kaibaturan ng espiritu ng pagiging bukas sa pagtanggap sa iba upang mapasama namin pagdiwang ang iyong mag-ibig at walang pagsubaling pag-ibig.
Gaian. ang aming isipan at matibay na paniniwala sa iyong katotohanan at katarungan at itinalaga mo kami sa malalim na pagkilala sa iyong kalooban sa pagbabagong panahon. Lucien, pinalaki mo kami sa isang sambahayan maghahangad ng pakikisa sa iyo at sa iba. Sinisilap ang pagkakaisa sa gitna ng aming kakaiba. Inalinga mo ang aming spiritualidad. Noong sa amin sa buhay mula sa iyong mapanglitang pagkilos. Mahalaw ng kalulungan at inspirasyon sa mga banal na nauna sa pananampalataya. Humuhugot kami ng lakas mula sa iyong mga propeta. Sa nagpapakinggan sa aming pasasakatuparan sa mga katuruan ng buhay pag-misyon ni Cristo Jesus. Kung saan ang kanyang pagkabuhay ng mabuti ay nagbibigay pag-asa at kapangyarihan sa amin. Tayo din lahat, sa aming pag-aalala o Panginoon Diyos, sa aming pinagmulan at simulain, tulungan kami ng inyong iglesia sa aming alaala. Naway aming may bahagi ang iyong biyaya at pagpapala na aming natanggap mula sa iyo. Ang spirito ng pakikisa sa diwalang malasakit at pagtanggap ng aming propetikong pagsaksi, ang aming mga iglesia lokal, nawa nakabahagi sa pangkalatang UCCP ay maging kapahayagan ng iglesia na tinatag sa pangalan ni Kristo ng kanyang mga disipulo noon at sa paglipas ng mga panahon. Magpahanggang ngayon ay larawan ng iyong buhay at Panginoon. Itulot mo nawa na maging tunay kami iglesia ni Jesus. Sa mahirap na panahon at pagkaloobang kami ng mapanglikang pamamaraan upang sa aming maabot ang aming kapwa bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Sumayaw kaharian, kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Tayo kong lahat o pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig pang walang hanggan at ang nag-ibig. Awitin po natin ang tabong awit. Itong taon na ang isisipi, kaya't magpasalamat at magpuri sa aming Panginoon na siyang nagtanging pumili, upang buhay niya ay mapanatili. Mabuhay kayong sisipi, magpatuloy ka sa misyon ng banal na Panginoon. Gunitain natin ang kamamagitan ng iglesia, ang kaninang pananampalataya. Sila ay naglingkod ng buong puso't kaluluwa, nag-alay ng buhay para sa iba. Mabuhay kayo sisipi, magpatuloy ka sa misyon ng banal na Panginoon. At maging sa malalakas na alon, sa gitna ng unos at ng malakas na bagyo, ibandila ang gawain ni Kristo, upang ang kapayapaan ay tumira sa mundo, kung kaya't magsama-sama na tayo. Mabuhay kayo sisipi, magpatuloy ka sa misyon ng banal na Panginoon, at maging sa malalakas na alon. Tawag sa pagkakaloon. Yahweh, kataas-taasan, ang dakilang hari dapat sa kaputan. Siya'y naghahati sa sangkatauhan. Tunay na ang ating paglingkuran, ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga mundo. Siya ang Diyos kung sa pasimula tayo gumagantay sa ating pagkakaisa at paggalap sa misyon. Siya rin ang Panginoon na pagpapagala sa ating ng mga pangitayin na iwas sa ating iglesia upang magpatuloy tayo sa paggalap sa ating pagkatawag bilang bahagi nito. Madaliwang nawa ang sa ating pagkakaloob ng mga alay, mga pangako at ikato, ang spiritual ng pakikibahagi sa buhay ng iglesia at ng mundo. Gawin natin ngayon ang magalakong pagkakaloob.
without a comfort from above. But I wasn't lost for God's love. It's the silver I'm sure for me from sin. In a shower of refreshing rain. He had lifted up my soul, His glowing hands and feet. God is love. God is love. Now I realize what life is really meant to be. When I am with no trouble shall be in my way. Trials that become sometimes a little things to bear. God is love, my prayer, Jesus is. It's the silver I'm sure to be from sin. He a shower of refreshing rain. He is lifting up my soul, His glowing hands and feet. God is love. God is love. Tayo po ay manalangin. Dahil sa iyong pagbiyak, ang iglesia at ang aming mga buhay ay tumatanggap ang mabubuting bagay. Ngayon, sa aming pag-aalay, maging tandarawa ang mga ito ng aming taos-pusong pagkakasalamat at pagkilala sa tandarawa ang mga ito ng aming sa pagkakatuloy ng gaway at pangunguna. Patuloy mo na ang manitin ang mga binago naming buhay upang malaman sa iba ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming sama-samang pagkilos bilang bahagi ng iglesia nito. Amen. That's why we are UCCP, for we are called, what the Lord has said, to live our life in community with God and all. The shield of life, even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, all creation new. As persons we are created, reflecting the image the Lord made us stewards of the world.
to God's word, to guide and illumine believers and build them up in faith, equip them to witness to the world. That's why we are UCCP, for we are taught what the Lord has said, to live a life in community with God and all. Oh, assured of God, giving up the land, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, all creation new. The kingdom of God is present, where faith in Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is bestowed to the hungry, and light to the blind, and freedom for captives and oppressed. That's why we are UCCP, for we are taught what the Lord has said, to live a life in community with God and all. Oh, assured of God, giving up her death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, UCCP. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos ng buhay at pag-ibig, kami po ay inyong tinawag upang maging daluyan at tagapagpaganap ng pag-ibig na mula sa iyo. Subalit aming inikilala, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus, ang siya unang tagapagpaganap ng dakilang pag-ibig. Namin tinanggap at binigyan ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay, pagdudulot ng kaligtasan para sa tulad namin ng mga makasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, na bagaman hindi po kami karapat-dapat sa iyong paningin, hindi po kami karapat-dapat sa inyong pamantayan, kami ay kasumpong ng pag-ibig at ganap na kaligtasan. Panginoon, tunay nga na kulang ang aming mga pasasalamat sa iyo. Kulang ang aming mga pagpupulong nito, sapagkat hindi kami umabot sa iyong pamantayan. Subalit dahil dakila ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa amin, inyo kaming binigyan ng pagkakataon na masambungan kayo, na kayo ay aming maranasan, makasama, at higit sa lahat, Panginoon, aming tanggapin ang dulot ng kaligtasan na inyong ibigay para sa amin. Panginoon, pakaingatan naman namin ang kaligtasan ito, at patuloy namin gawin at utin ang inyong pinagabilin sa amin, na kami patuloy na magmahalan, magmalasakitan, magpatawaran, at bumuong muli ng panibagong relasyon at ugnayan sa pangungulat gabay ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, namin din inaalala ang aming mga magulang sa pananampalataya na naging bahagi sa pagtatatag ng inyong iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines. Na sa araw na ito, dinidiriwang namin ang aming pagkakaisa, Panginoon, sa kabilangan ng malawak na pagkakahati na aming naranasan. Tunay nga, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu ang nagbubuklod sa amin, patungo sa isang pangitain, patungo sa paggampan ng misyon, at tungkulin namin bilang inyong mga anak. Panginoon, dinadalangin ko po ang pagkalat ng pamanungan ng iglesia nito, pagmula sa pambansang pamanungan sa aming konferensya, at maging sa iglesia lokal ng UCCP Pasay, sa mga kapatid namin na magtatapos ng kanilang termino bilang sa pamanuan ng konsilyo, at sa mga bagong darating na pamanuan ng iglesia nito, Panginoon,
Panginoon. Akin po sila ang dinadalangin ng Panginoon. Gabayan, samahan, i-anoint ng Panginoon at patuloy na bigyan ng inspirasyon at ng isang maalab na pagdamdamin ng Panginoon na kanilang dalhin ang mga suliranin ng iglesia nito ng may pasasalamat at ng may kagaanan. Sapagkat kayo ang Diyos na aming katuwang at kasama. Panginoon, aming dinadalangin ang iba pa namin mga kapatiran na patuloy po nakakaranas ng mga pananalig at panghihina sa kanilang panglilingkod. Ang mga kapatid namin na nakakaranas ng pagkakasakit sa kanilang lupang pangangatawan. Tanggapin nila, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan ng bumula lang. Ganyan din, O Diyos, ang buhay at direksyon ng inyong iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines, sa dakong ito ng Pasay. Ipinagkakatagubilin namin, Panginoon, sa inyo ang nalalapit na 81 taon ng pagkakatatag ng inyong iglesia. Sa buong buwan ng inyong Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyong lahat. Ang mga following tagapagsalita, ang magiging daloy ng pananambahan. Ang aming mga pangangailangan ng pinansyal, Panginoon. Ipuin ninyo ng inyong mapagpalang kamay ang puso ng bawat isang nalang ito, O Diyos, na kami ay magkalaw at mag-alay ng may pasasalamat at ng may pag-ibig. Ganun din, Panginoon, aming dinadalangin na mula sa susunod na mga panahon, patnubayan, samahan kami ng inyong diwang banal. Sa amin po ba sa kanta ng pag-iwalay, Panginoon, sa umakang ito natin po kami. At nagpapasalamat din po kami sa mga malibagong buhay na ipinagkaloob sa inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang karaman sa buong buwan ng Mayo. Kabilang po dito ang aming kapatid na Rico. Ganun din ang aming kapatid na Thea. At sa iba pa ang mga nagdiwang at magdidiwang ng kanilang karaman sa buong buwan ng Mayo. Amin silang itinatas sa inyong pangalan, Panginoon. At nawa ay patuloy niya tanggapin ang biyaya ng buhay na nagmula lamang sa iyo. Ito po ang aming pagsama po na namin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bumayo tayo bilang bahagi ng iglesia nito. Maging instrumento ng pagkakaisa lumapat sa liwanag ng Diyos. Mahalin si Kristo, manatili sa kanyang mga salita. At sundin ang mga ito ng buong puso. Huwag ninyong tulutang mabalisa ni mangamba ang inyong mga puso. Akayin ang iba sa kapanatagan at pagtutiwala. Naway paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at kahabagan tayo. At si Kristo'y arihin tayo ng kanyang lalo ang ating iglesia. At ang Espiritu Santo'y kamangahan tayo sa landas ng katotohanan at kayusan. Ngayon, ang Panginoon ng kapayapaan ang siyang mambigay sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa bawat paraan. Sumasa inyong lahat ang isang Diyos, ang manlika, manlulubos at di mapatnubayan. Amen. Happy 77th anniversary po. Palapakan natin ang Panginoon. Correct. Hello, mga karagdagan lang po. Actually, meron na tayong financial secretary, pero kailangan na natin isulat talaga para sa formal na abutuhan. Si Mayla Bereso, tinanggap na po niya na maging financial secretary. Pero kailangan pa rin natin siyang